So, yun. Good evening, class. So, sa lesson na to, we'll be talking about jQuery effects. Po. So, what is jQuery effects? jQuery effects provide an easy way to add dynamic visual feedback to your web pages. So, equivalent po to nung mga animations natin sa JavaScript or sa CSS natin. Like the usual fade in, the fade out, the slide in, so slide down, slide up, then yung simple show that hide, that sometimes po it takes more than one line. Minsan po it takes up space dun sa ating code, pero with the use of jQuery effects, so mami-minimize na natin yun into a single line lang. So bakit ba kasi may jQuery? To offer shorter codes, why use jQuery effects? First, ease of use. With jQuery's methods, you can implement animations with just 1 or 2 lines. And it also has cross-browser compatibility. It normalizes differences between browsers, ensuring your effects work consistently. As long as naka-import yung ating jQuery library, gagana po yan. Then, improve user experience. It offers dynamic effects such as fading, sliding, or toggling, not just static switching between images. Yung appearance lang po ng elements ay super sudden lang, like pop-up up lang, then pop-up down, walang nangyari. So, wala pong like dynamic. Okay? So, meron po ditong fading, sliding, or toggling. It will enhance the interactivity and overall look of your application. So we have several effects here. We have basic jQuery effects. Simulan po natin sa show and hide. Ito po. So that show, this will be added next to an element like ID or kung ano man yon. It displays the hidden element. So ang condition po niya dapat ay hidden siya. It cannot show already shown elements. Okay? Then hide, it hides the visible or the shown elements po. So ang condition po sa hide dapat shown po yung elements. And then sa toggle, it's like a mixture between the two. Kung naka-hide siya, i-show niya. Kung naka-show siya, i-hide niya. No? Yun po yung purpose ng toggle. Switch between show and hide. So we have also a syntax example dito. No? And yung itong lesson na to, yun nakikita nyo, sinend ko rin po yan dun sa ating MS Teams. So, kitang-kita nyo po yan nandito sa baba. So, machine problem 2. So, yung lesson na yan ay merong activity sa dulo na pwede nyong basahin. At deadline po yan ay April 11. Okay? So, mag-reply na lang po dyan. Okay? So, mas maintindihan po natin kung i-apply natin siya sa code. Okay? So we have here simple template for an HTML. So wala pang kalaman-laman yan kung hindi I'm sorry. Yung ito. Yan. Kung hindi itong si jQuery effects lang. Okay? So mag-add tayo ng 3 buttons. So show, hide, tsaka toggle. So yun muna. So then hide and toggle. Okay. Hide, toggle. Okay. So check natin. So we now have 3 buttons here, si show, si hide, and si toggle. Each will perform their own functions. So po, dun sa magiging role niya po dun sa element. Then, we create an element. Let's just create a div, ID, content, or box. Okay. Then, style na lang natin mamaya. So, style na natin na pala ngayon. Style, height,
200 pixels with 400 pixels. Okay. Color, background, color. So, try natin si red. Oh, yeah. Red. Ayan. So, ayusin lang natin yung format. Okay. So, check natin. Ayun. So, we have a red box, no? Ang height niya ay 200 pixels and width niya ay 400 pixels. Let's add some margin po. Para hindi naman siya nakadikit. Margin 20. Okay. So, mayroon po tayong 20 pixels sa top. Then, may 20 pixel din sa width, sa left. Okay. So, we'll now apply the effects show, the hide, and toggle po dito sa ating box. Okay. So, una dapat, meron muna tayong jQuery na import. Like, import natin sa library ng jQuery. So, script, src. Commonly sa mga editors, automatic na lumalabas yung mga yan. Same lang dito. Okay? So, bakit po kami ganyan? So, kanina po, sa folder, nilagay ko na agad yung jQuery file natin doon para makita na siya agad automatically. Ayan na siya. Located na siya sa file. And then, we will create our own script. src natin. Then, script.js. Okay? So, dito tayo maglalagay ng script natin for these effects. Kaya hanapin natin si script.js. Okay, so ito si script.js. Okay, and then may naka-ready na agad sa kanyang document ready function. Again po, yan po ay document ready function. It will wait for the elements to load first before initializing po the elements, the commands po dun sa ating jQuery. Okay, so ito yung document ready. Yun, ganun po. Then sa function, so locate natin yung ating button, which is yung hide muna, since naka-show by default yung ating box. Hide muna tayo. So $hide, since ID yun, so hashtag. Okay. That. So anong action? So click naman since siya ay button. Then close mo siya. Then saka mo lagyan ng function sa loob. So sa loob po ng function, what happens when I click the button with the ID hide? Okay? So again, what is the name of the div element na to? Check natin. So siya po ay box. Ito. Okay? So siya ay box. So siya may mamanipulate natin. So box hashtag so double quotation natin ito para safe lang. Okay, so box dot hide. So let's check. Ayun, pero wala pong show. Okay. So, pretty much ito lang yun. Mababago lang ng konti sa names, like itong si show. So, box show na. Okay. Hide show, hide show, hide show, hide show. Okay. So, all you need to do is specify the element to be clicked, like sa button. Kung hindi naman gusto nyo automatic, so, huwag na kayo maglagay ng ganyan. I-recta nyo na agad sa document ready.
Okay, and then, si box natin, which is itong pula, kinamand natin to hide. So, ayan po. Okay, and then, kinamand natin siya mag-show. Pag ganito daw siya show, on click the function. So, si ID na box daw, or yung box na pula natin, so magiging visible na po. Okay, and then, meron din po tayong toggle. Okay, so toggle. Since yun ang ID. Box.toggle. Okay, so special naman kay toggle. Kung si show at si hide, may kanya-kanyang mga jobs. To show and to hide elements. Si toggle, if hidden siya ngayon, appear siya. If nandito naman siya, i-remove siya. Okay? So, hindi nyo na kailangan gumamit ng dalawang extra buttons to trigger an event. So, since meron na tayong toggle. Okay, next. What about the fade in and fade out and fade toggle? So, si fade in, si fade out, why is it different from show and hide? Show and hide is only too plain, no? Hindi po masyadong okay. So, since maglalagay tayo ng fade in, so magkakaroon po ng dynamics, magkakaroon ng animations, mas buhay, tingnan yung ating yung ating website. Okay? So, this also added to the end. Yan dito. Okay. So, let's have another set of buttons. Tingin ko pwede naman tayo mag-BR dito. And then, kuha tayo ng bagong set. Out. Okay, toggle. And then toggle. Okay. So let's check again. Oh. Okay. So ayan na, meron na tayong mga additional buttons. Siguro kailangan natin ng isa pang BR. Okay. So ito namang options ay to fade in, to fade out, and to fade toggle. So makikita nyo po gumagana pa din yung ating show and hide and then toggle. I-modify lang natin siya lalo using fade in, fade out, and fade toggle. Okay, so kanin ko na rin ito. Okay. Fade in. Okay. Yung ba sila ng caps? Okay. Fade in that, click that function. Box that. Fade in. Okay. Okay, so try natin. Gamitin po yung fade in sa ating munting project. So, since po naka-show siya, kaya hindi gumagana, try natin si fade in. Iyon. So, meron po naganap na animation. Ngayon po, nagtataka kayo paano kung lagyan natin ito ng number, like digit, like 1,000. Ayan. So, para siyang seta ng timer kung gaano kabilis yung ating animation. Okay. So, fade in
And then same na rin sa fade box. Fade out. Fade out. Okay. Okay, let's check. Fade out, fade in, fade out, fade in. Ayan. So, meron mas dynamic po siya kaysa sa ganito. Okay. So, next, fade in lang natin. And then, let's switch to fade toggle. Kunin natin yung fade toggle. Tog. And then, box that. Okay. Then, let's see kung gumagana na. Show height, toggle. Fade out, fade in. Fade toggle. Ayan. Okay. Fade toggle. Okay, so again, ano po yan? Fade toggle. Saka, fade toggle. Okay, let's try again. Okay, so okay na. So may fade in tayo, may fade out na tayo, then may fade toggle po tayo. Okay. Next, so we also have slide effects. So meron pong slide down. So slide down ay show, pero pababa yung effect. And then si slide up ay paangat, pero pa-hide siya. Then yung toggle, sliding up and sliding down. Okay, let's try. Let's add again another set of questions. Slide in. Slide out. Then, unfortunately, wala pong toggle po para kay slide. Or akala ko lang yun. Or meron pala. Slide toggle. Okay, slide toggle. Okay, so let's see kung gumagana ba. Ayun. So, meron na tayong slide in, slide out, and slide toggle. So, take note po, gumagana pa rin lahat yan. Okay. Then, so slide in na lang tayo. Ang ayusin nyo lang naman doon. So, wala namang problems. Ang aayusin nyo lang dito ay yung name ng ating command. Like, ito si fade in, si toggle, si show, si hide. So, mababago lang yun. Okay. So, check natin. Slide in, slide out, slide toggle. So, copy lang tayo dito. Okay. So, slide tayo. Slide up agad tayo. So, okay. So, let's try. So, slide up. Ito yun. In pala. Sorry, in pala siya. So, once kinlik ko po itong may slide in na button, mag-i-slide po siya. Okay? Like, may slide pa wala. Slide in. Okay na.
slide in at click function. Ayun, okay na. So, makikita nyo nag-shrink po siya, no? So, paalis po yan. And then, if you want na mag-display siya ulit sa slider, meron naman tayong slide out. Okay, slide down. Okay. Ayan. Meron tayong slide in, and then meron tayong slide out. So, using jQuery lang po yan. Okay? So, let's check ulit. Okay, toggle, slide toggle, hyphen in, slide toggle, slide out, slide in. Yun. So, si slide out and si slide toggle lang di pa natin nagagawan. Okay? Slide in, slide out. Okay. Fresh. Slide out, slide toggle. Okay na. Okay. Ayun. So, we're done with these 9 different functions po in jQuery effects. Okay. So, let's dive deeper po dito sa ating mga simpleng effects, no? So, okay na tayo dito sa mga slide up, slide down. And, binention ko din na pwede na po nating i-adjust yung ating speed ng ating animations. Like, ganito, no? So, kunin natin yung slide down, for example. So, pwede natin gawing 200, means 200 milliseconds po yung ating slide down. So, try natin. So, slide up, slide down, slide up, slide down. Makikita na po mas mabilis. Change it to 100. Oh, hindi ko yata na-refresh pa. Ayun. Okay? Kita niyo po. Ayan. So, ganun po na babago yung ating speed based po dun sa parameters na nilalagay natin. So, pwede rin po, no? Pwede rin po tayo maglagay ng tinatawag natin na callback function, no? So, si callback function is what happens after ma-execute yung animation. What happens after ma-execute yung animation. Like, halimbawa, gusto mo, pagka nag-slide up siya, mariremove talaga yung element, padi-display none, ganun. Kasi po, pagka nag-slide po siya, ganun, hindi po siya nawawala talaga eh. Hidden lang po siya. Pero still, yung space po na ino-occupy nung block na to, yung space po ino-occupy nito, andyan pa din yun. Eto pa din yun. No? Talagang na-hide lang siya. Hindi po siya completely nawala. So, magagamit natin yun sa activity natin mamaya. Ipapakita ko. So, gawa po tayo ng callback function. So, copy lang tayo dito. And then, layo natin konti. Then, slide down with callback. So, check natin kung same sila ng ID. Slide down, callback lang pala. Slide down, callback. Okay? So, slide down. So, para po makapag-callback tayo, declare muna natin yung speed, like 500 milliseconds. Kasi pag 1,000, 1 second, so medyo matagal na yun. And then, function. So, ito pong function, what happens after nitong animation. Okay? So, function natin, like mag-alert tayo. Alert. Animation success. Okay. So, nakakapaggawa tayo ng commands dito sa loob ng animation natin. Okay. Slide up muna natin. Then, slide down will call back. Ayun, makikita nyo po, merong animation success. Okay. So, pwede rin namang maglagay ka po ng panibagong animation dyan. Like, tawagin mo ulit si Box. Pababalikin niya ng kusa. So, try po natin. So, copy ko lang to. Then, paste ko dito. So, slide down. And, lagay natin fade out. No? So, mangyayari, after po nung
pag-slide down, which is yung mag-show siya, mag-fade out naman siya as callback. No? So, pwede tayo mag-stack ng one animation to another po. O yun. Kita nyo po? Ayan o. Ganun siya. Okay. So, yun po yung purpose ng ating callback function. So, pwede rin mangyari yan sa slide up with callback. Wala naman pong difference. Same lang sila. Kahit saan po ditong mga elements na to, kahit sa show, kahit sa fade in, okay lahat yan. Sa slide up, okay din. So, yun po yung ating callback function. So, we're done with the callback po. Okay, so now, punta naman tayo sa advanced effects with .animate po. So, si .animate, it allows you to customize na po. To create your custom animations na hindi preset tulad po nila fade in, fade out. Like, halimbawa, pwede tayong makapagpa-grow ng isang element, makapagpa-shrink ng isang element with just a click na po using animate. Na po, ang ginagawa pa natin yan sa JavaScript ay transform, translate, 3D, something, something. Pero dito na shorten na po siya into animate na lang. So, may format po tayo dyan. So, si animate, ang unang parameter niya ay the parameter. Ito. What will happen to the element. Next is the speed. Kung paano mag-appear yung event na yan or animation na yan. And then, the callback function. Again, sa animate, meron tayong parameter. What will happen to the element. The speed ng animation. And then, the callback function. Once it is completed. Okay? So, meron tayong animate dyan. At doon muna tayo mag-start. Okay? So, makikita natin dito sa ating page. No, naglagay na po ako dyan ng animate grow. And then, animate shrink. No po, ayan. So, gagawin natin, i-grow natin tong box. And then, i-shrink din natin as well. Okay? So, punta tayo kay code natin. Nandito po yung ID nila, si grow and si shrink. So, gawan po natin siya ng JavaScript. $, grow, hashtag grow, since ID yan, dot click, and then be sure na close nyo muna, then function. Okay, so once okay na yan, si click function, then yan, lagyan nyo lang ng space para hindi siya nakakalito. Okay. So, ano po ang gagawin natin? Si box. So, si $, hashtag box. .animate. Okay? So, ano po ulit ang laman ng isang animate function? So, meron tayong parameter. What will happen to the element? The speed. Let's say 500. And then, the callback function. Callback function is optional po, pwede naman pong wala yan. Pero since po, nasa lesson naman tayo, gamitin natin para ma-utilize natin lahat. Okay, so since grow yan, gawin natin, like, height, 500 pixel. Check natin ba? Tama ba? Oh, may ano pala siya. May quotation marks. Okay. 500 pixels. Then width. Auto. Okay. And then 500 function. Leave muna natin siya na blank. Try muna natin kung gagana itong animate natin. Save natin. Refresh natin to. Ayun, makikita nyo po So, nag-grow na po siya. Okay, in a span of 0.5 seconds or 500 milliseconds. O, width natin, gaya natin 700 pixels. So, ito na po siya. Ayan.
Okay, so nag-grow na siya. And then gawin naman natin si shrink. So very similar lang po siya kay grow. No, may iba lang po yung pixels po kung gaano kaliit po yung gagawin natin. Like 50 pixels and then 50 pixels. Shrink. Okay, try natin. Grow and shrink. Grow and then shrink. Slide up, slide down. So, gumagana siya together dun. Okay, so, okay na po, no? So, again, ang format po natin for animations ay parameters, the speed, and the callback. So, callback, so, pwede kang maglagay dyan ng alert, pwede kang maglagay ng fade out, or kung ano ba, that show, that hide, ikaw po bahala dyan. So, alert natin. Okay. Ayun. Ayan. Then, hindi lang siya gumagana sa click, then gagana rin yan sa hover. Ayan. So, hindi pa kasi natin dinidiscuss yung events. So, events ay sa next lesson pa. Hinaharang tayo ng callback. Sorry. Then, sama natin si hover din dito kay grow. Hover. Diba? Ang ganda niyang pandagdag sa ano po. Sa ating app. Ayun. Ayun. So, may delay lang siya sa kung paano ba siya, kung kailan ba siya mag-grow at mag-shrink. Oh. Ayun, medyo bumibilis naman na. Okay. So, yun lang po para sa ating animate function. Okay, next, meron naman tayong chaining effect. So, hindi natin to discuss. So, yung sinasabi lang po nito. So, you can chain multiple effects together. Basta pagsama-samahin nyo lang sila ng dots. That fade out, that slide up, that slide down, that fade in. So, it will happen in a procedural way. No? So, sunod-sunod yan. Mauna to, sunod yan, and sunod last to. Okay? Next, so meron din tayong function na delay. Ayan. So, bukod po dun sa mga fade in, fade out, meron din tayong delay na function. Like, fade out, after nyo mag-fade out, magdi-delay muna siya in 500 milliseconds and then tsaka pa lang siya mag-fade in. So, try natin. So, wala naman sigurong masama kung mag-edit tayo dito kay fade in. Ayan, that fade in, that delay. Nakita ng delay na 500 and then tsaka that fade out tayo. Okay, so try natin. Opo, tandaan si fade in ang binago natin. So, okay, hanapin natin si fade in. Nasaan ka? Ito. Ayun, di ba? Kita niyo po. Fade in muna natin. Delay 500 milliseconds and then fade out. Fade in, delay 500 milliseconds, fade out. Okay? Pero still, fade in pa rin siya, no? Hindi pa rin siya yung nawala. Para mapawala talaga siya, ang gagawin mo ay ilagay talaga siya sa callback function. Okay, tulad po nito. Yung function box fade out. Ayan. Para mawala talaga siya. Si delay po, maglalagay lang siya ng animation. Pero still, fade in pa rin yung box kung fade in. Kasi makikita po natin, nag-appear, nawala, nag-appear ulit. Okay? Ayan. So, mas dynamic na yung ating mga elements, ano? Ayan siya. Okay, so ano pa ba? Ayan, so may tips lang tayo. So, we need to keep our animation subtle. So, dapat, ano lang, pa isa-isa lang, kung ano lang talaga yung necessary para dun sa element.
and optimize performance. Avoid animating properties that cause reflows like height or width. Since kung yung layout nyo po ay medyo tight, kailangan po readable lahat. Pag yung animation nyo po ay nag-grow ng alaki, natatago na po yung ibang element. So, medyo magiging pangit na po yung performance nun. And then, provide fallbacks. Consider users you might have animation disabled or are using older browsers. So, make sure na hindi umaasa sa animations yung functionality ng elements natin. Animations are just for display, for being dynamic. But hindi po sabihin na pag walang animations, hindi nyo na magagamit ng maayos yung app o yung website. And then, chain wisely. Kung mag-chain po kayo, make sure po na useful po talaga yung chaining natin. Ito, hindi po yung may maisipan lang kasi pwede siyang mag-lead sa crashes, pwedeng mag-lead sa poor visibility ng elements. Ano pa ba? Pwedeng maging inconvenient din sa mga users. Okay? So, sa inyong activity, meron po tayo dito sa dulo, no? Again, nasa Teams nyo lang to. So, Lesson 2, Machine Problem 2, you will create an interactive photo gallery that demonstrates your understanding of jQuery effects. Okay, so dapat meron tayong images, previews, no? And then navigation controls, may next and previews para dun sa carousel natin, sa slider. And then meron tayong option to close a preview. Okay, so ano po, discard nyo na, technique nyo na kung paano po mapapaganda yung ating photo gallery. Pero magpo-provide naman po ako ng example kung paano gumawa ng isang image slider using jQuery. So, meron po tayo dito slider na example. Ayan. So, simple lang po yan. Huwag nyo po yung i-judge since ano lang naman po. For purpose lang. Hindi naman po yan for looks. Ang goal ko po dyan ay mapakita yung kung paano ginagamit po yung jQuery to manipulate po yung elements sa loob. Makikita niyo po dyan si next tsaka si previous kung paano ko po ni-remove paano ko po nilipat yung class na active sa kabilang image para po mag-display yung isang image on top of another. Okay, so isa-share ko rin po yan sa MS Teams natin. So, ganito lang po yung slider. Pag pinipindot, nagkakaroon ng animation. Papunta and then pabalik. Okay, so I know, hindi po yan maganda. No, but it does the job. Tsaka at least po makakatulong na tong code nito para makomplete nyo yung activity. Okay po. So, yan. So, again po, ang requirements dapat may thumbnails muna. Nasa XML dapat siya sa grid layout. And then, pag pinindot mo yung image, lalabas po yung full-size image na magiging slider nga na ganito. And then, sa slider, makakapag-navigate ka sa different images pa nakasama. Okay? Ayan. Okay po. So, isasend ko na lang sa Teams and thank you sa pakikinig po sa aking munting lesson.